Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa story ni Cinderella? Ang alam talaga natin na kwento ng Cinderella ay ginawang slave girl ng kanyang stepmother. Namatay na kasi ang tunay na ina niya at ikalawang asawa na ito ng kanyang ama na isang duke at merong dalawang anak na babae ang stepmother niya. At dito na siyang ginawang alipin ng kanyang stepmom kasama ang mga anak nito habang wala ang kanyang biological father. Hanggang nangyari na nga ang magical night ni Cinderella sa tulong ng kanyang fairy godmother para makapunta sa isang kasiyahan sa palasyo at nakaiwan na nga siya ng kanyang glass shoe sa isang piging ng prinsipe sa kanilang kaharian at dahil sa paghabol ng prinsipe sa kanya. Hindi inaasahan na hahanapin siya ng prinsipe sa pamamagitan ng pagsusukat ng glass shoes na naiwan niya at ipasukat ito sa mga kadalagahan sa kanilang lugar para alamin kung sino ang may hiwagang babae sa gabi ng piging para lamang pakasalan siya ng prinsipe na umibig na sa kanya. Happy ending. Isa ito sa pinakamagandang kwento ng fairy tale love story at dream come true lalo na sa mga kadalagahan na matagpuan nila ang kanilang mga Prince Charming like Cinderella. At isa din ito sa pinakasikat na fairy tale sa iba't ibang parte ng mundo na hanggang sa ngayon ay paborito ng karamihan. Sa katunayan, halos 345 hanggang 1,500 ang iba't ibang version ang meron sa kwento ng Cinderella story na ito. Sa video natin ngayon, atin alamin saan ba talaga nagsimula ang kwento ng Cinderella at paano nagsimula ito sa parte ng mga fairy tale story na halos minahal ng karamihan. Ating tunghayan at isa-isahin ang nakatagong misteryo ng Cinderella story. Tara, simulan na natin! Sa panahon natin ngayon, ito ang pagkakaalam nating kwento ng Cinderella na alam natin na lumaganap na sa buong mundo dahil sa ganda ng ending story nito. May iba't ibang versions sa iba't ibang bansa at lingwahe, ngunit ano nga ba ang totoong kwento ng Cinderella? At ano nga ba ang kauna-unahan o ang original na pinagmulan nito? Sa katunayan, matagal na ang kwento ng Cinderella at noong 7 BC pa ang original na kwento nito na umabot pa ng taong 23 AD. Ibig sabihin, napakatagal na talaga nito at ilang siglo na ito. Ang original at ang kauna-unahang kwento ng Cinderella ay happy ending naman. Iba lang talaga ang kinalakihan nating kwento. Ang the oldest Cinderella story kasi ay galing pa sa ancient Greek story of Rhodopis tungkol sa isang Greek courtesan na namuhay sa lugar ng Naucratis, Egypt at nangangalang itong Rosy Cheeks. Habang naliligo kasi si Rosy Cheeks sa isang bathing house, may isang agila na kinuha nito ang isang pares niyang sandal habang siya ay naliligo. At dinala nga ito ng agila sa Memphis na alaga pala ito ng hari doon. Napatingala ang hari sa alagang agila sa bandang taas at hinulog nito ang sandals sa kanyang mga hita. Sa oras na yon ay naglilitis ng isang kaso ang hari sa isang open area. Napatingin ang hari sa sandals na hinulog ng kanyang alaga at napahanga siya sa hugis ng sandal na hawak na niya. At nagandahan siya dito at naisipan niya na isang babae ang may-ari nito. Kaya pinahanap niya sa kanyang mga tauhan ang may-ari ng sandals na dala ng alagang agila at natagpuan nga nila ang nagmamay-ari ng sandals na natagpuan sa lugar ng Naucratis at dinala nila ang babae sa hari at pinakasalan niya ito at ginawang asawa. Ang kwento kasi na ito ay unang naitala ng isang Greek geographer na si Strabo sa natuklasan na kwento ni Rhodopis noong 7 BC pa. At sumunod na nga ang ikalawang version ng Cinderella na tinatawag na Aspasia of Achaia na ginawa naman ni Aelian na isang Roman author at teacher.
Ang kwento naman kasi nito ay tungkol kay Aspasia na namatayan na ng nanay at tatay na lamang niya ang kanyang kasama dahil sa kahirapan gusto niyang makapag-asawa ng isang nobleman o isang mayaman o dugong bughaw. Nag-ayos siya ng kanyang sarili at nakita ang tunay na kanyang kagandahan at naging courtesan siya at nakapunta siya sa isang feast na hinahawakan ng isang Persian. At ang Persian king ay isa sa mga bisita doon at di na naalis ang kanyang paningin sa dalaga na si Aspasia at di na pinapansin ang ibang kababaihan roon. Hanggang dumating na nga ang first European version sa mundo ng literature noong 17th century at nagsimula na nga ang pagbabago ng version ng Cinderella. At nagsimula na nga ito sa isang magaling na manunulat na si Giambattista Basili noong 1634 sa tinatawag na Pentamerone or The Story of the Stories. At pinamagatan naman ito ng Legata Cenerentola na nilikha nga ni Basili na tungkol sa isang maiden na si Zezola. Siya ang Cinderella dito na pinakasalan ng kanyang ama ang governess nila sa kanilang tahanan at dinala ang 6 na anak nito. Kung saan inapin na nga si Zezola. Ang ama niya ay nagtungo sa isla ng Sineya at nakilala nito ang isang fairy at binigyan siya nito ng mahiwagang golden spades, bucket, silken napkin at date seedlings. At tinanim nila ang buto ng dates at tumubo ito. Kung saan dito pala nakatira sa puno ng dates ang fairy na nagbigay ng mga mahihiwagang bagay. Nagkaroon ng piging sa kaharian at siya ang pinakamaganda sa lahat ng maiden na dumalo sa piging kung saan ang hari ay na-inlove sa kanya kaso tumakas siya at 2 beses siya nakatakas sa hari. At sa ikatlong pagkakataon dumalo ulit si Zezola sa piging ng hari ngunit isa sa mga parte ng kasuotan ni Zezola ay nakuha ng hari na isa palang uri ng magical shoes. At dahil dito, tumalo ng sapatos kay Zezola. Nakilala at natagpuan na siya ng hari at hindi na siya pinakawalan nito at pinakasalan siya nito. Sumunod na nga ang pinaka-popular na kwento ng Cinderella na pinamagatan naman nitong Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre na nilikha naman ni Charles Perrault noong 1697 at dito na nga ipinakilala ang glass slipper, fairy godmother at pumpkins. Kaso, Cendrillon ang tawag kay Cinderella sa pang-aasar ng kanyang mga stepsisters kung saan sa ikalawang gabi ng piging lang natagpuan si Cinderella ng prinsipe bago niya naiwan ang kanyang mahiwagang sapatos. At ang version ni Charles Perrault ang sumikat at nakilala sa buong mundo na hanggang sa ating panahon ngayon. At isa-isa na nga nagkakaroon ng iba't ibang version sa bawat bansa. May kanya-kanyang kwento na mala Cinderella ang tema. At nagkaroon na nga ito ng unang cartoon movie na hinawakan nga ng kilalang Walt Disney Animation Studios noong 1950. Kung saan ang kinuha nilang kwento ay ang akda ni Charles Perrault at inayos nga ito ng Walt Disney Animation Studios para maging maganda at maging matagumpay ang paggawa nila ng animation nito. At ang Cinderella ang ikalawang Disney princess na pinakilala at una na nga ang Snow White. At nagkaroon nga ng animated series na nagmula naman sa Japan na pinamagatan naman nilang Cinderella Monogatari o The Story of Cinderella. At ito yung animated series na maraming nagpakilig sa kabataan noong 90s at ipinalabas nga ito noong 1999 sa Pilipinas sa ABS-CBN. At isa nga itong Italian-Japanese anime television series na binasihan ang kwento sa mga naunang nobela nga ng Cinderella nila Charles Perrault at ang The Brothers Grimm. Ang Tatsunko Production at Mondo TV ang nag-produce nito noong April 4 to October 3, 1996 na binubuo nga ng 26 episodes. Na isinulat nga nila Minohisa Arakawa at Hiroko Naka para mabuo ang animated story nito para sa television series.
Sa totoo lang, napakaraming version talaga ang Cinderella na nabasa at napanood ko at hindi talaga mawawala ang happy ending ng bida mula sa pagiging api at malam fairy tale love story ng kanyang buhay pag-ibig. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iuusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?